Good morning po. Nandito tayo ngayon sa Nueva Vizcaya sa testing ng for Region 2. So ako si Val Corrales, senior staff dito sa Nueva Vizcaya Experiment Station. Ayan. So actually ang station namin is under the Department of Agriculture, involved sa mga researches. Actually, mga yan, efficacy test, ganun. So nandito tayo sa bayan ng Bagabag, Villaros, Barangay Villaros. So dito po, Ilang hectares po ba itong testing facility nyo ito? actually 183 hectares ito. So this is the first time na itetest po ang prebiotic technology dito sa Region 2 na official. And dito po sa plot na to, sir, paano po nyo gagawin? Explain nyo po. Ano ang itatanim nyo? So, sir, itetest natin sa Solanaceous. Okay. So, 3 Solanaceous na crop, tomato, eggplant, and then yung sili, which is Okay. yung sultan, yung bell pepper siya. So, doon natin itetest. So, ang gagawin natin, sir, itong bawat plot nito is 1 by 10 meters siya. Okay. So, per plot is 10 square meter. Sir, napansin ko po yung lupa nyo dito is mabato siya. So, Okay. paki-explain po yung kinds of soil na nandito ngayon. Actually, manipis talaga yung namin, yung organic soil diyan, manipis na. Okay. Although dating pasto, pero grasses mostly, manipis talaga yung niya. Kaya nga pong nagtatanim kami dito is kahit yung mga fruit trees, soil replacement talaga. Naglalagay kami ng compost bilang. Tapos hanggang ngayon, heavy kami na naglalagay ng ipot ng manok. Gaya niyan, sir. Ayan, naglalagay talaga kami. Para makuha yung intake ng yung kailangan ng lupa. So, maganda po pala talaga dito natin i-test ang prebiotic. Kasi si prebiotic, sa study po niya, no, magmumultiply ng 5,000% in just 24 hours. So, let's say, sa plot na to, sir. merong 1 billion local microbes, good microbes. In just 24 hours, magiging 50 billion siya and counting up to 35 days. So, dito natin ngayon matetest kung talagang maganda yung prebiotic technology dito. So, meaning po, sir, kapag nakita nating effective dito sa ganitong uri ng soil, na ang topsoil ay hindi masyadong mataas yung organic, acidic siya. So, kung dito effective, so lalo na doon sa mga good yung talagang soil. Tama, sir. Ganun po ba yun? Napakaganyan yan, sir, kasi magagamit natin yan. Especially ang Nueva Vizcaya, mostly hilly, matataas. Yung mga farmers po natin na nagtatanim ng mga vegetable, hilly. So pag umulan yan, na talagang naanod yung nutrients. So kung meron yan na naibabalik niya, napakaganda, sir. Tulong sa ating mga farmers. Yes po. Mai-reduce yung gamit nila ng mga pataba. Apo. Kasi ang maganda po sa technology natin, yung soil erosion ay napiprevent natin. Yun yung maganda, sir. Kasi po sa efficacy trial na ginawa po ng FPA, even po binaha na siya, dahil siyempre dumami ang population ng microbes, yung mga dumi nila, yung mga tae nila, yun yung po yung nagiging glue. Binabind niya. Opo, kaya naiiwasan yung erosion. Kaya good news po talaga na kayo po ang magte-test nito para at least makita na agad. Yes, sir. 3 months from now, makikita natin ang magandang Yes, sir. resulta nito. Kaya thank you, sir, sa sa inyong time. So ngayon, pangatlong visit na natin dito. So nakikita natin may treatment 1, 2, 3, and ngayon sobrang daming bunga. So Mr. Randy, ano ba yung naobserbahan nyo dito? Ano yung nangyari? Treatment 1, farmer's practice. Ano ibig sabihin yan? Pure farmers practice lang po. Ito yung yung nakaugalian na ng farmers na ginagawa dito sa Invest po. So mamaya i-compare natin. Ito, tingnan nyo po, ito yung farmer's practice. Yan. And then ito naman, ano naman to? Treatment 2. 50% farmers practice plus Ultra Boost po. Ayun. So makikita yung difference. Ayan. Then mamaya explain sa atin ni Randy kung ano yung difference niyan. Ito po, treatment 2 po siya. From 7 kilos to naging 13 kilos po siya. Unlike sa iba po na 4 kilos to 8 kilos. So obviously, sobrang laki ng difference. Sobrang laki po. Parang ang nangyari, Ryan, dumoble halos ang
naging bigat niya Opo. compare sa iba, no? So, masasabi mo na talagang may effect siya sa bunga. May effect siya Sa sa kilo. bunga. Sa bunga. Then madami din pong siyang bunga. Actually, talagang madami kang makaharvest. So, dito sa Nueva Vizcaya Experiment Station, ano? Ito yung pinaka-problematic na lupa dito. And then ngayon, napatunayan natin, ayan, bine-verify ngayon ni Randy na talagang effective si Ultra Boost. So, in summary, anong masasabi mo? Sabihin na lang natin sa cost and return. Okay. Siyempre, sinunod lang namin yung 50% ng farmer's practice, then nagdagdag lang kami ng Ultra Boost. Mas bumaba yung cost namin. Pero yung return niya, mas malaki dahil sa quantity ng bunga niya. Sabihin na natin na tumaas yung kita, then dahil sa madami siyang bunga, tumaas yung kita. So, hindi pa tapos yung laban, ano? Kasi Hindi pa. ang dami pa eh. Ang dami pa po. Ang dami pa. So, ibig sabihin, mag-i-increase pa to. Baka nga mag 100% pa yan kapag ka ganon. Opo. Sa usual practice po, sa farmer's practice is nasa 4 kilos lang po siya. Sa 4 to 5. 4 to 5 lang kapag farmer's practice lang talaga. Farmer's practice po. So, tingnan nyo po yung data. For farmer's practice, ang usual na nakukuha sa 1 by 10 meters, sabihin natin, na plot, 4 to 5 kilos. So, ang nangyayari, nung nag-half na ng fertilizer, tapos nagdagdag lang ng Ultra Boost, from 7 kilos, ito'y naging 13 kilos. So, sobrang laking effect talaga nun. Opo. Sobrang laki. Kitang-kita po yung difference. At ang pinaka-good news, challenging pa yung lupa. So, okay. So, with that, thank you so much, Randy. Shake hands. Kasama Kaya, mabuhay kayo.